Okay, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito na tayo ay sama-samang minsan pa magpupuri, sasamba sa ating Panginoon at ganun din sama-samang mag-aaral ng Kanyang salita. Salamat sa Diyos sapagkat ang binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ang pribilehiyo na makapagbahagi ng Kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng karunungan at ah, oras para po magawa po ang bagay pong ito. Talagang ang Diyos po ay mabuti at patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. At nais ko rin ipagpasalamat sa Panginoon bago tayo dumako sa ating pag-aaral, ang kabutihan ng Diyos na naranasan po dito sa bansang UK. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa aming buhay. At na previous month po ako ay naghahanap ng other job kasi hindi sapat yung oras na napapabigay sa akin doon sa trabaho ko ngayon. At talagang buwan ang ginugol ko sa paghahanap ng other job at wala talaga akong makita. Marami akong na-submitan ng resume pero hindi ako natatanggap at sabi ko sa Panginoon, Lord, di ko na po ang bahala kasi talagang ang hirap maghanap na mag-fit doon sa trabaho ko ngayon kung paano siya maisisingit. Kaya talagang ang hirap din po mag-apply pero ang Diyos ay mabuti. Nung tumigil ako sa paghahanap online, ay may tumawag sa akin na Pilipino at hindi kami magkakilala. Hindi ko pa nga siya nakikita. Yung number ko ay galing lamang doon sa isang Pilipina na nakausap ko doon sa kalsada, nakasalubong ko lamang siya. At yun, nakasalubong ko lamang siya, nagkuha kami ng number at ibinigay naman doon sa isang Pilipino. Siya naman yung tumawag po sa akin for this job. Kaya ang nakakatuwa po doon ay talagang kung kailan ako tumigil sa paghahanap, saka ang Diyos nagbigay ng tamang trabaho. Ano po, kaya nagkaroon kami ako ng interview kanina at ganun kabilis ay natanggap po ako at by January mag-uumpisa po ako dito sa trabahong ito. Kaya napakaganda rin po nito kasi tama din po siya sa oras ng pagsundo at paghatid kay Mrs. at kay Seron at tama rin po ang oras nito doon sa current job ko ngayon. Kaya nakikita natin na talagang napaka-perpekto ng paggalaw ng Diyos sa aming mga buhay. Kaya sabi ko ay talagang ang Diyos ay kamangha-mangha. Ah, hindi ko sila talaga lubusang kilala pareho pero ginamit sila ng Diyos para ma-provide yung aking pangangailangan dito. Kaya sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. Talagang walang imposible sa Diyos. Pagka ang Diyos ang gumawa, laging maganda at perpekto. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. At yan, ngayon po ay handa na po ba ang lahat upang mag-aral ng salita ng Panginoon? Alam ko naman pong handang-handa ng lahat ano po, kahit hindi ko kayo nakikita at hindi ko kayo naririnig. At ngayon, pag-aralan po natin ang 1 Samuel chapter 30 verse 6. 1 Samuel chapter 30 verse 6. Yan po sa Lumang Tipan. Lumang Tipan po muna tayo for encouragement. Ano po, alam natin na talagang bilang mga tao, tayo nanghihina, kaya naman tayo ay papalakasin ng Diyos sa kanyang salita. At ito po ay sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin ko po sa salin po ng Biblia at sundan nyo na lamang po sa salin po ng inyong mga Biblia. Ang sabi po dito, Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the souls of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Sa Tagalog, ang sabi dito, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanyang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, purihin ka Panginoon sa iyong salita. Tunay nga Panginoon na napakabuti mo, napakadakila mo. At maging ang iyong salita ay totoo. Kaya naman dakilang Diyos, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, pangunahan po kami at samahan, gabayan po ng banal mong Espiritu upang ang buong katotohanan ay maihayag dakilang Diyos, maintindihan po ng bawat isa po sa amin. Lalo tigit Panginoon ang iyong lingkod na magbabahagi po nito. Dakilang Diyos, bigyan po ako ng karunungan upang maibahagi ng buong katotohanan ang mga bagay na nais mo pong sabihin po sa amin. Dakilang Diyos, sa iyo po kami umaasa, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu,
sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at makikita po natin dito sa talatang ito ay yung kondisyon o kalalagayan po ni David. Ano, sabi nga dito, now David was greatly distressed o talagang siya ay balisang-balisa o mayroong labis na kapighatian siyang pinagdadaanan. At dito sa pag-aralan po natin ang tema ng strength in the Lord o ang kalakasan, ang katatagan sa Panginoon. Yan. Kasi makita po natin dito, kung pag binasa po natin ng buo yung istorya, nakaranas po dito ng malaking trahedya ang mga Israelita at si David. Nang si David ay wala, kasama ang kanyang mga army upang makitulong sa mga Palisteo, upang makibahagi sa digmaan, ay sinugod naman po sila dito ng isa pang mga milisya na kaaway po nila. At wala namang pinatay sa kanilang mga kamag-anak o sa kanilang kalahi, ngunit dinala po ang malaking bahagi po ng kanilang mga kalahi, ang mga asawa at ang mga babae ay dinala. Sa panahon na wala ang mga lalaki doon, ay yung mga babae naman po ang kinuha at binihag. Ano po? Kaya sabi dito, kaya nagkaroon ng malaking kalungkutan o malaking pagtangis ang mga Israelita at kasama po diyan na dinukot o binihag ang asawa at anak po ni David. Kaya makita natin dito na nagkaroon talaga ng labis na kalungkutan ang mga Israelita at sa tingin ng mga ito ay sinisisi niya ay ang kapabayaan ni David. Kaya sabi dito nagplano ang mga ito na batuhin si David dahil sa matinding galit at dahil sa matinding lungkot na kanilang pinagdadaanan. At makikita natin dito sa pangyayaring ito, when the great tragedy came to David and in the Israelite, David show a character of a person who have great relationship to the Lord. Yun yung isang maganda na makikita natin dito na sa kabila ng malaking trahedya, hindi magandang pangyayari, ay dito naman na ipakita ni David ang pagkakaroon ng isang relasyon sa Panginoon, isang magandang relasyon sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito ay naipakita. Kaya ito yung isang maganda dapat nating tularan na kahit may hindi magandang mga pangyayari sa ating buhay, dapat ay nakikita pa rin sa atin ay yung isang magandang ugnayan sa Diyos. Ano po, yung isang magandang relasyon natin sa Panginoon. Layunin po nito ay to show the importance of having confidence in the Lord at all times. Ang layunin ng pag-aaral natin ito, maipakita yung pagkakaroon, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng kapanatagan, katatagan sa Diyos sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, maganda man umayos ang sitwasyon, dapat nakikita yung katatagan o kapanatagan sa Panginoon. Tulad ni David na nung magandang sitwasyon siya ay matatag para sa Panginoon, nung hindi magandang sitwasyon siya ay matatag pa rin sa Panginoon. How to strengthen life in the Lord? Paano ba nga magiging malakas o masiglang ating buhay sa Panginoon? Ang tanong natin ngayon ay, ang buhay ba natin ay masigla sa Panginoon? O ang kasiglahan ba natin ay nasa Panginoon? Kasi maraming nangyayari po sa ating buhay sa panahon po natin ngayon na pwedeng magpalungkot, pwedeng magdulot sa atin ng takot, pwedeng magdulot sa atin ng panghihina. Ang tanong, nasaan ang ating kalakasan? Na kanino ang ating kalakasan? Saan ito nakasalalay? Ito ba ay nakabatay sa ating karunungan? Ito ba ay nakabatay sa tao? O ito ba ay nakabatay sa Diyos? Dito po sa ating pag-aaral na ito, mahalaga po yung mga dapat po nating maunawaan na pag-aaralan po natin dito nang sa ganon ay magkaroon tayo ng isang matatag na buhay sa Diyos. Isang matatag na buhay na nakokonekta sa Panginoon. Paano magkakaroon ng buhay na matatag sa Diyos? Number 1, ang sabi po dito ay seek the Lord. Hanapin ang Diyos. Ibig sabihin, katagpuin ang Panginoon. Kasi sabi dito, sa verse 7, then David asked the Lord. Nung nangyari ang mga bagay na ito na ang mga tao ay distress, maging siya ay distress din dahil sa sitwasyon, ang una niyang ginawa ay then David asked the Lord. Ibig sabihin ay hinanap niya ang una ay ang Diyos.
Amen po. Kaya napakaganda ng kanyang ginawang ito na sa panahon ng kapighatian, panahon ng kalungkutan, panahon ng pagkabagabag, ang unan niyang ginawa ay ang hanapin ang Diyos, hanapin ang presensya ng Diyos. At makikita natin bakit niya hinanap ang Diyos. Letter A, seek for God's comfort. Hinanap niya ang Diyos para doon sa pagaanin ang kanyang kalooban, paagaanin ang kanyang damdamin. Kasi nga yung distress, ibig sabihin meron siyang labis na kabigatan inside. Kasi wala pa naman pong ginagawa sa kanyang mga Israelita, kaya wala pa siyang physically pinagdadaan ng mahirap. Ang mabigat sa kanya dito, ang pagod na pagod sa kanya dito, ang hirap na hirap sa kanya dito, ay yung kanyang kalooban. Yan po ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng isang tao. Ano po? Kapag ang loob natin ay mabigat, yung loob ang napagod. Talagang ito nagbibigay ng labis na kapighatian. So sa paglapit niya sa Panginoon ay for comfort to express what is in our heart or is in His heart. Kaya siya lumalapit sa Panginoon upang sabihin kung ano ang kanyang saloobin. Lumalapit siya sa Panginoon upang ipahayag kung ano man ang nilalaman ng kanyang puso. To seek for Father's care. Hindi lamang po sabihin, ipaalam kung ano ang laman ng kanyang puso upang naghahanap din siya ng kalinga ng isang ama. Ano po? Alam niyo po, sa panahon po ng tayo ay distress, talagang kailangan po natin ng kausap. Kailangan po natin ng iintindi po sa atin. Kailangan natin ng mapapagsabihan kung ano man ang laman ng ating puso. Ang hirap maging masigla kapag alam natin sa puso natin ay mabigat. Alam natin ang puso natin mabigat. Kaya nga minsan humahanap tayo ng kaibigan, mga taong makakausap, para mailabas yung ating sama ng loob o saloobin upang gumana ang ating pakiramdam. Si David, naglalabas siya ng kanyang saloobin, walang iba kundi ay sa Diyos. Kasi sabi nga dito, sa Mateo chapter 6 verse 9, nung ang mga alagad nagtanong paano manalangin, sabi turuan sila ng Panginoon na manalangin. Ito ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa kanila. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven. Anong sinasabi ng Panginoon dito? Kung lalapit tayo sa Diyos, lalapit tayo in relationship. Kaya nga, our Father. In relationship. Ibig sabihin, napakahalaga nung paglapit sa Diyos na mayroong ugnayan. Kaya ang pinagamit ay our Father. Ang pinapakita dito yung with intimacy. Hindi natin mabibigay yung ating saloobin, yung ating laman ng puso natin without intimacy. Subukan po ninyo. Makipag-usap sa tao na walang malalim na ugnayan sa inyo. Kaya nyo bang sabihin ang inyong secret? Di ba hindi po? Kaya sinasabi dito, yung paglapit sa Diyos ay maglapit ng mayroong pagtatapat ng puso. Na may pagkilala na mayroong isang Diyos Ama na nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Parang pinapakita po dito ni David na lumalapit siya sa Diyos bilang isang anak na nangangailangan ng tulong ng isang ama. At walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang kanyang ama lamang. Kaya sinasabi niya dito ay yung comfort. Hinahanap niya dito yung comfort. Kaya hindi lamang yung comfort, may labas yung kanyang saloobin. Tingnan po ninyo dito sa Awit chapter 13 verse 1 to 4. Medyo bibilisan po natin para hindi po tayo makagamit ng mahabang oras. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa ang itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Ano sinasabi po dito? Itong sa awit ni David sa chapter 13 ay ipinapakita lamang dito yung kanyang katapatan ng kanyang puso sa Diyos na sinasabi niya dito kung ano talaga ang kanyang laman ng kanyang puso na talagang siya ay nabibigatan, siya ay nahihirapan. Sinasabi niya ito, hinihihinga niya ito sa Diyos. Kaya napakahalaga po sa atin
na kung tayo lalapit sa Diyos, ay dapat tayo ay may tapat na pusong lumalapit sa Diyos. Handa nating sabihin ang laman ng ating puso. At kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos, hindi ito magre-resulta ng katatagan o kapanatagan sa Panginoon. Ibig sabihin, mananatili tayong mahina. Kung bakit si David ay malakas, kasi lagi siyang tapat sa Panginoon. Huwag tayong mahiya na magsabi sa Panginoon kung ano ang ating laman ng puso at isipan. Huwag tayong mahiyang magsabi sa Diyos kasi hindi naman tayo susumbatan ng Diyos. Ang kailangan natin ay isang Diyos na nakikinig talaga sa atin. Ito yung magiging comfort natin. Na alam natin na may nakikinig sa ating mga kabigatan at walang iba kundi ang Diyos. Amen po mga kapatid. Para magkaroon ng strengthened life in the Lord, ang kailangan ay hinahanap ang Diyos for comfort. Hindi lamang po yun. Seek God for direction. Hahanapin, lalapit sa Diyos, kakatagpuin ng Diyos for direction. Kasi, tingnan po ninyo, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? Lumapit si David sa Diyos, tinanong, hahabulin po ba namin? Matatalo po ba namin? Ito yung isang magandang katangian kay David, na mayroon siyang hindi magandang sitwasyon, pero nung lumapit siya, hindi siya lumapit para sumbatan ang Diyos. Kaya nakakita po natin dito, lumapit si David sa Diyos upang magtanong ng dapat niyang gawin, hindi upang sisihin o sumbatan ang Diyos. Kaya siya nagiging matatag. Kung lumalapit siya sa Diyos, magtatanong siya ano ang dapat niyang gawin. Alam niyo po kung bakit maraming mananampalataya ang nadanatiling malungkot, bagsak, matapos lumapit sa Panginoon. Kasi most of the time, yung kanilang paglapit ay pagtatanong ng parang kinu-question yung kapangyarihan ng Diyos, kinu-question yung kakayahan ng Diyos. Pagtatanong na panunumbat, pagsisisi sa Diyos, hindi pagtatanong ng instruction. Amen po mga kapatid. Pero si David, ang nung lumapit siya sa Diyos, ang hinahanap niya ay ano ang direksyon ng Diyos. Ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Kaya kung para tayo maging matatag, ang hingin lagi natin sa Diyos ay ano? Ano ang dapat nating gawin? Huwag natin laging sasabihin na, Lord, bakit ako pa? Huwag tayong parang nasabi natin para tayong aping-api lagi. Lord, bakit ko kailangan maranasan ito? Hindi ganun ang pagtatanong. Lord, bakit ganito? Bakit ako pa? Bakit kailangan maranasan ito? Hindi. Kung mayroon mang hindi magandang sitwasyon, dapat ang tinatanong lagi natin sa Diyos para tayo maging matatag, anong direksyon? Amen po ba? Ano ang dapat gawin? Anong instruction? Amen mga kapatid? Yan po. At sigurado, pag ganito ang ating paglapit sa Panginoon ay magiging matatag po tayo. Kasi ang Diyos ay magbibigay sa atin ng direksyon. Amen po? The right attitude in seeking God is seeking Him for intimacy. Seeking Him for intimacy. Hindi panunumbat, hindi pagkukwestiyon, hindi paninisi, kundi ang paglapit dapat sa Diyos ay for intimacy, pagkakaroon ng malalim na ugnayan. Kumusta po kaya ang ating paglapit sa Panginoon? Ibang ating paglapit dahil may gusto lamang tayong hilingin o lumalapit tayo dahil gusto nating mas patibayin ang ating ugnayan sa Diyos? For intimacy. For intimacy. Amen po mga kapatid. Sa padalawa ay para maging malakas, surrender in the Lord. Ano po? Sumuko, isuko sa Diyos. Hindi labang hanapin ang Diyos, kundi kailangan ang buhay natin ay nakasuko sa Diyos. Anong dapat isuko sa Diyos? Surrender the burdens to the Lord. Pag sinabing burdens, things that make us suffer. Ano yung mga bagay na nagpapahirap sa atin? Things that make us uncomfortable. Ano yung mga bumabagabag sa atin? Things that steal our peace. Yung mga bagay na umaalis ng ating kapanatagan, ng ating kapayapaan. Relasyon man ito, problema man ito, sitwasyon man ito, o anumang uri ng mga bagay na nagpapahirap sa atin, karamdaman man ito. Sabi nga, make us uncomfortable and steal our peace. Ito ay dapat ay isinusuko sa Diyos.
ang isang bagay na hindi natin naisusuko sa Diyos, ito yung patuloy na magbibigay sa atin ng kabigatan at ito yung magpapahina po sa atin. Kaya makikita po nating mabuti dito yung kahalagahan ng buhay na nakasuko sa Panginoon. Ibig sabihin surrender, nakaalay sa Diyos. Walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kung bakit maraming tao, even mananampalataya, ang nananatiling mahina sapagkat sila mismo ang nagdadala ng kanilang kabigatan, hindi nila kayang ipagkatiwala o isuko sa Diyos. Amen po mga kapatid. Hindi lamang yon. Surrender our works to the Lord. Pag sabing works, ibig sabihin yung ating mga gagawin, yung ating mga hakbang. Kasi tingnan po ninyo dito, sa verse pong ito, dun pa po yun sa verse 8, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? Matapos ang lahat ng nangyayari sa buhay ni David, yung hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, dahil ang buhay niya ay nakasuko sa Diyos, hindi siya basta-basta gumagawa nang wala ang direksyon ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng kanyang gagawin dapat ay sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi siya gumagawa sang-ayon sa kanyang kagustuhan, kundi sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya yung sabi niya, saying, ibig sabihin, shall I pursue this? Bago niya gawin ang paghabol doon sa mga bumihag sa kanilang mga kamag-anak, siya muna ay lumapit sa Diyos para magtanong. Ibig sabihin, isinusuko ni David ang kanyang bawat gagawin sa Diyos. Kung ano sasabihin ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. Ano pong surrender? Surrender our plans and surrender our actions. At yan po naman ang naipakita po ni David. Hindi siya nangangamba. Alam niyo kung bakit po tayo natatakot sa ating mga ginagawa? Bakit tayo kinakabahan lagi sa ating mga ginagawa? Maaring hindi ito nakasuko sa Diyos. Pero kapag ito ipinagkatiwala natin sa Diyos, Lord, ikaw nang bahala, anong dapat kong gawin? Ano makikita po natin doon? Kapanatagan, katatagan. Kaya mahalaga po na makita po natin dito sa buhay ni David, yung dapat nating tularan sa kanya. Marunong siyang sumuko sa Diyos. Lahat ng kanyang plano sa kanyang buhay, sa lahat ng kanyang gagawin ay ipinagkakatiwala mo, isinasangguni muna niya sa Diyos. Amen po mga kapatid. So ikatlo, ang sabi po dito, stay in the Lord. Manatili sa Diyos. Hindi mo lamang dati hinahanap ang Diyos, hindi mo lamang sinusuk sa Diyos ang buhay, kundi dapat nananatili sa Diyos. Kasi sabi niya dito, but David strengthened himself in the Lord his God. Nung sinabing strengthen, pinalakas, pinasigla, pinanatiling malakas. Ibig sabihin, matapos ang mga pangyayaring hindi maganda sa kanyang buhay na wala naman siyang ginagawang kasalanan pero sa kanya isinisisi ang lahat, anong makikita po natin? Na siya ay babatuhin, sobrang galit ng mga tao para bang siya may pagkakamali. Ang makikita po natin dito ay yung kanyang pananatili sa Diyos. Yung kanyang kapanatagan sa Diyos, yung kanyang pananatili sa Diyos. At sabi dito ay remain the faith in the Lord. Yung pananatili ng pananampalataya sa Diyos. But David strengthened himself. Ibig sabihin, hindi nawala yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi nawala yung kanyang pananampalataya sa Diyos. He remained in honoring God. Yung paggalang, yung pagsamba at pagpuri sa Diyos. Kaya nga sabi niya dito, sa sulat but David strengthened himself in the Lord. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Ibig sabihin lamang po doon, nananatili. Yun po ang isang magandang makikita po natin. Na sa anumang sitwasyon, dapat yung ating pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbabago. Kasi kung ito'y magbabago, tayo po ay manghihina. Amen po mga kapatid. Ito po yung inaasahan sa atin ng Diyos na kapag may matinding pagsubok tayong pinagdadaanan, sitwasyong hindi maganda sa ating buhay, dapat ang pananatili ng ating pananampalataya. Hindi dapat paglayo sa Diyos, bagkus lalong paglapit sa Diyos, lalong pagkapit sa Diyos, lalong paghawak sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen po. At sa letter B niya, remain in
remain the trust in the Lord. Pinanatili ang alin? Yung pagtitiwala sa Diyos. Tingnan po ninyo, ang ganda nitong talatang ito eh. Saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? Anong ipinapakita po nito? Sa kabila ng hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay, na bihag ang kanyang mga anak at asawa, maging kanyang mga kalahi ay nabihag din, nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Kasi tingnan po, paano na ipapakita? Nung kanyang paglapit sa Diyos, ay nagtanong siya, humingi siya ng instruction. Bago siya gumawa, o bago siya humakbang sa gusto niyang, sa dapat niyang gawin, ay nagtanong muna siya sa Diyos. It means yung kanyang pagtatanong na ito ay nananatili na siya nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga after niyang magtanong, ano po ang kanyang ginawa? Babasahin po natin, after niyang sabihin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sige, habulin mo sila at matatalo mo sila. Anong kanyang ginawa? Sinunod po niya ang Diyos. Sinunod po niya ang Diyos. Yung 600 niya, nabawasan pa ng 200 kasi yung 200 talagang pagod na, nagpaiwan na. Pero still, sumunod siya, ginawa niyang sundan yung mga bumihag sa kanila kasi sabi ng Diyos ay sundan niya. Hindi siya nabagabag, hindi siya natakot, Lord, nagkulang na po kami, baka kami matalo na. Hindi. Kung ano ang sinabi ng Diyos, pinagtiwalaan niya, pinanghawakan niya. May makita po natin dito, keep on obeying God, even the worst situation of life. Madaling sumunod pagka maayos ang sitwasyon. Tama po. Pero ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, kahit hindi maganda ang sitwasyon, siya ay susunod sa Diyos. Keep on relying on God, even the situation is out of our control. Ibig sabihin, relying, umaasa. Alam nyo, kung bakit maraming tao o even mananampalataya ang lumalayo sa Diyos sa panahon ng may mabigat na pagsubok, sapagkat sila ay hindi na umaasa sa kanilang sa Diyos, kundi umaasa sila ay sa kanilang kakayahan. Alam niyo kung bakit maraming sabi nga nanghihina? Kasi ang inaasahan na nila ay ang kanilang sariling kakayahan, ang kanilang sariling karunungan. Hindi na sila umaasa sa Diyos. Si David, kaya nanatili siyang malakas kasi wala siyang ibang inaasahan kundi ang Diyos, na kahit pa hindi magandang sitwasyon, yung kanyang buhay ay talagang nakalaan sa Panginoon. Kaya yan po isang aral dapat po nating maunawaan. Hindi tayo magiging malakas kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Hindi tayo magiging malakas kung ang tinitingnan natin ay ang tao. Hindi tayo magiging matatag kung ang tinitingnan natin ay ang ating sarili. Dapat sa anumang sitwasyon ng ating buhay, dapat lagi tayong umaasa sa Diyos sa mga pwedeng gawin ng Diyos. Nakakapanghina kapag ang nakita mo ay yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Pero nakakasigla kapag naintindihan natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Relying on God. Keep on relying on God. Even the situation is out of our control, God is in control. Amen po mga kapatid. Kaya manatili lang nagtitiwala sa Diyos. Yan po isang makikita po natin. Kasi sabi niya dito, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli po ba namin sila? Ang sabi ng Diyos, sige, habulin ninyo. Maabutan ninyo sila at maililigtas ang kanyang mga bihag, sagot ni Yahweh. Hinabol nga ni David ang mga Amalekita. Kasama niya hanggang batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Ngunit pagdating doon, 400 na lamang ang nagtuloy, sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Makita po natin, kahit nabawasan, hindi siya nag-atubili, hindi siya nanghina ang loob. Kasi ang inaasahan niya ay yung sinabi ng Diyos, sige, habulin ninyo, maaabutan nyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. Ganun din po tayo. Kung meron man tayong dapat gawin upang manatili tayong matatag sa panahon ng may matindi man tayong pagsubok na pinagdadaanan o sa anumang sitwasyon ng buhay, manatili tayong nagtitiwala sa pangako at salita
ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Sabi, ito lamang po yung magiging paraan para tayo ay maging matatag sa Panginoon. Una, dapat tayo ay naghahanap sa Diyos. Padalwa, dapat isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Patatlo, dapat tayo nananatili sa Panginoon. Alam niyo po minsan, lumalapit tayo sa Diyos, humihingi ng instruction. Ang problema, pag binigyan tayo ng instruction ng Diyos, hindi naman natin sinusunod. Hindi naman tayo nagtitiwala sa Diyos, kaya hindi natin masunod. Kaya dito, pinapakita lamang ang simpleng lesson na binibigay sa atin ng Panginoon na ang lumalapit sa Diyos matutong magtiwala sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Sabi dito, ang taong inuuna at pinapahalagan ng Diyos ay nananatiling matatag kahit sa panahon ng matinding pagsubok sa buhay. Ang kanyang kalakasan ay nanggagaling sa Diyos. Yan. Hindi tayo pwedeng palakasin ng Diyos kung tayo mismo ang lumalayo sa Kanya. Pero ang sigurado, kapag ang buhay natin ay pinanatili natin na nakakonekta sa Panginoon, laging may magandang ugnayan sa Diyos, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at katatagan. Sabi nga, tayo ba'y bigat na sa buhay natin ngayon? Tayo ba'y hirap na? Tayo ba'y nawawalan ng pag-asa? Ang tanong lamang po diyan, kumusta ang ugnayan mo sa Diyos? Bakit nga ba laging ang nangyayari, pagkapagod, sa halip na papalapit sa Diyos, papalayo sa Diyos? Lalo pag nasa ministry, laging isip pagka napapagod, nahihirapan ng buhay, aalis sa ministry. Tandaan po natin, ang paglayo sa Diyos ay hindi magdudulot sa atin ng kaayusan, bagkus kaguluhan. Pero kung tayo ay pananatiling nakaugnay sa Panginoon, tulad ni David, ang Diyos ang ating magiging kalakasan para pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Anong dapat natin gawin? Unahin lagi ang Diyos. Ibig sabihin, unahin, laging pahalagahan ang Diyos. Padalwa, sabi po diyan, ay magtiwala at laging sumunod sa Diyos. Amen po. Napakasimple ng lesson na binigay po sa atin ng Panginoon sa oras pong ito. Sa hirap po ng buhay na ating pinagdadaanan, dami na ng problema, sabi nga, isa lamang po ang dapat natin gawin para tayo manatiling matatag. Panatilihin natin ang magandang ugnayan sa Diyos. Amen po. Sana po nakatulong po sa atin ito, aral ito ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kasiglahan at katatagan, kasi sabi nga, ang huling panahon ay pahirap na ng pahirap. Kung pahirap na ng pahirap ang sitwasyon, dapat naman tayo papalapit sa Diyos. Amen, mga kapatid. At yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon, ang buhay na matatag sa Panginoon. Magiging matatag ang buhay kung tayo ay lalapit lagi sa Diyos, susuko ang buhay sa Diyos, at higit sa lahat, mananatili sa Diyos. Purihin po ang Diyos sa oras pong ito, at iniklian na lamang po natin para hindi naman po tayo makagamit ng mahabang oras. Ano po? Sige po, tayo po manalangin. Amin Diyos Ama, na dakila po sa lahat, tunay nga Panginoon, ang iyong salita ay karunungan po sa amin, kapanatagan po sa amin. Sa sitwasyon po ni David ay ipinakita mo po, Panginoon, na hindi dahilan ang sitwasyon para kami malungkot at para kami manghina. Pagkos ang bawat sitwasyon ay nagpapaalala na kailangan naming maging matatag sapagkat may Diyos kaming kasama. Diyos na malalapitan, Diyos na mag-iingat po sa amin. Ang dapat lamang namin gawin ay patuloy pong magtiwala at sumunod po sa iyo. Tulad po ni David, na nagtiwala at sumunod sa iyo, ay nagtagumpay sa muling pagkuha ng kanyang mga kamag-anak, Panginoon. Nagtagumpay sa digmaan at nakuha ang mga bihag dakilang Diyos. Tunay nga, Panginoon, na magkakaroon lamang kaming katagumpayan kung pipiliin po lagi namin magtiwala at sumunod po sa iyo. At kabiguan naman po ang kabaligtaran po nito kung lagi namin ilalayo ang aming sarili po sa iyo at hindi po susunod. Amin Diyos, alam po namin na may mga ipinagagawa ka po sa amin. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay bigyan kami ng karunungan sa pag-unawa ng instruction dakilang Diyos na iyong ipinagagawa po sa amin. Kaya naman, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Alam po namin nakatagumpayan ang lagi po namin mararanasan. Sa iyo po ang kapurihan sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at salamat po sa bawat isa po sa atin. Sana po tayo po ay na-bless. Sana po tayo ay na-encourage.
Kaya purihin po ang Diyos at sa Diyos lamang ang kapurihan sa lahat ng pagkakataon.